walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Sir Jay, ito pag-usapan na natin. Siyempre, itong nagpapatuloy pong pagdinig ng Kamara, hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga itong Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talaga ang pakay nila na pag umaten, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang Pangulo yung kanilang anong tawag ito? Masamang layunin. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung, yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na anong pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jane. Opo, alam po ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng, pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila, talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the Vice President is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto nila talaga nilang ipahiya ang Vice Presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tiningnan mo yung mga social media pages, biglang dumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko nilusob ng 675 troll. Isa ang tema, bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na ihayag ang kanyang mga ganito, tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade. Opo, pero speaking of Ramil Madriaga, siya hubay nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, no? Nakakatuwa, nakakabanas na nga Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, umiiyak, pinupunasan yung salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no? Sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95%
ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, nagsisinungaling, no? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same, no? Yan ang mga observations namin ever since eh. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper at isang mamamatay tao, no? Remember, he's facing, meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano ka ba? Oh. Opo. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice President. Ay, itutuloy nila yan. Pero Itutuloy nila yan kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence eh. Mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Puro rehash yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, sila ang maghihimay kung may probable cause. Sila ang naghahanap ng ebidensya para dun sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Ganun lang po yun kasimple. Huwag nating gawing bobo ang Pilipino sapagkat matalino ang Pilipino. No? Opo. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they're going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the Vice President himself, filed the case before the Supreme Court because this is no longer within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Opo. At inaasahan na itong si dating Senador Trillanes, ang ombudsman ay inimbitahan din po dyan sa magiging hearing this coming Wednesday at syempre yung pag-uusapan yung unexplained wealth di umano ng pangalawang Pangulo. Bakit nila inimbita si Trillanes? Ano bang sasabihin ni Trillanes? Maglalabas na naman siya ng mga Excel, maglalabas na naman siya ng mga peking mga dokumento. Japik yung taong yan eh. Ha? Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nagpapaniwala dyan sa mga tao. Sabagay, sila lang naman naniniwala. Alam naman natin, drama lahat dyan. Si Ombudsman, in the case of Ombudsman, I do not know kung ano ang magiging role ni Ombudsman because this is administrative matter, yung mga itatanong doon. So chances are, he will be there to give moral support to his staff, no? From the ombudsman who might go there and testify on veracities of documents before the office of the ombudsman. Yun ang ano. Pero ito si Trillanes, hindi ko mawari kung anong kasaysayan sa buhay nitong mamang ito. Opo. Bago ko pasa kay Partner Admar, Sir Jay, sa tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng
publiko na maipagpapatuloy? Sa mata ba ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito o ayaw po nila, hindi pabor? Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo, kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao. Pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito, Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no? Ito yung proceedings na siguro, hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya, almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema eh. Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos, impeachment pa tayo. O, hindi na halos makabili ng 1 kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito, kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman ito lahat ng ito nakasulat na Oplan Horus, Oplan Red Wedding, tanong siguro magandang unang itanong diyan kay Trillanes pag nagpunta si Trillanes diyan sa April 22 ba yan? Anong araw ba yan? Martes, bukas, no? Miyerkules, sir. Hindi. Miyerkules, April 22, yes po. Ang una siguro magandang itanong kay Sunny Trillanes, Oy, Mang Sunny, totoo ba binigyan mo ng 10 million yung asawa ni Madriaga dahil para wala na siyang alalahanin habang siya tumitistigo diyan sa Kongreso? Unang tanong. Pangalawang tanong, kayo ho ba ang naggawa ng affidavit o sumulat ng draft? Tapos kayo rin ba ang nagbabayad kay Attorney Palad? Di ba? Saan ho galing yung perang pinambayad nyo? Yung mga ganun klaseng tanong ang dapat itanong kay Trillanes. Manong Jay, mayong buntag. Ang sinasabi good morning, ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. So, kung sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Jerbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy sa Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Jerbil Luistro Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado, no, mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case, another case against Luistro today, no, or tomorrow, sa pamamagitan ng aking abogado si Attorney Mark Tolentino, no, kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulastugong nangyayari sa ating bansa, especially sa Kongreso. And hindi na tama Opo. And dito po sa pag-question sa credibility ni Madriaga, nakita niyo po ba na naging bukas ito doon sa komite? At proper ba ito? Kasi parang nag-mention ang kongresistang si Marcoleta. Kaso pina-strike out yung lahat ng mga sinasabi niya dahil yun daw ay para dito sa sa mismong trial na, which is ang
Senado po, no? Kakaiba itong hearing na ito compare sa ibang mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Kasi nga sa impeachment ito parang yung parang pinayagan lang nila na magsalita po pero walang kumo-question doon sa parang didinibate kung tugma ba yung kanyang mga pinagsasabit na given na yung kanyang affidavit ay early naman na naibigay. Hindi ba pwedeng early din yung pag-iimbestiga para mabangga yung kanyang testimonya sa iba pang maaring Alam mo, Admar, no, maputulang kita. Yun nga yung isang problema because if you check the record of Congress, there is nothing in the Justice Committee na naisubmit na original testimony niya, original na salaysay, yung original affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? So doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito, sa due process nila. Pero ako hindi na ako nagtataka na hindi nila anong tawag ito pinapayagan na i-test yung credibility ng witness because that is the very objective. That is their very objective, no? Na talagang, sige, pagbayaan magsalita itong si Madriaga para na sa ganun ay o sa Bisaya pa, masilsil sa alimpatakan sa tao nga dautan yun ni si Vice President Sara Duterte. That is their objective and their only objective. Tama na yung mga kalokohan na sinasabi na we are very objective, we are very fair. Of course, they're not fair. They're not objective. That is the truth, no? Yan ang mga nagdudumilat na katotohanan. Pangalawa, tingnan mo na lang yung ano ngayon, unti-unti nilang nilalabas kung ano-anong mga sila na nagpapaliwanag doon sa mga kapalpakan sa testimony ni Madriaga, pati yung motor. O tingnan nyo, yung motor nakarehistro kay Madriaga. O yan ay katibayan na against Sara. Kailan pa? Wala nga dokumento na nagpapatunay na nagbigay ng pera si Duterte kay Madriaga na yung anong tawag nito, may turnover, binigay, Ramil, ito yung motor mo, mahilig ka naman sa motor, madisgrasya ka sana. Walang ganun eh. Puro basta sa kanila, sige lang, palabas lang tayo ng palabas ng istorya para nang sa ganun, bandang huli, mabibilog natin yung utak ng Pilipino na masamang tao talaga si Inday. Opo. Yun ang basa ko. Opo. Sir Jay, sa April 29 na po, posible daw magdesisyon na yung House Committee on Justice kung may probable cause. Ano ho ba yung mga inaasahan? Tingin po ninyo magiging basihan? Legal merits or politika? They already have a decision. Dinidribble lang nila yan. Yun nga, in the hope na habang tumatagal, talagang tumalab yung kanilang gimmick sa taong bayan. Ako prangka-prangka pag nagsalita ayoko ng may mga palamuti pa. That is my reading. My reading is matagal na nilang alam yung ang problema nila, Jade, ganito. Hindi nila mailabas yung kanilang desisyon. Why? Number one, they're not sure whether they will have ngayon as a political analyst, wala silang numero kahit na sa Kongreso. They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report. At malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ask anybody inside Congress. They don't have the numbers. Mas lalo na sa Senado. Kaya ang ginagawa lang ngayon, sige, dribble na lang natin ng i-dribble ito hanggang sa hopefully maniwala ang taong bayan sa kalokohan natin at mapaniwala, masira si Inday. So yun ang talagang katotohanan dyan. Wala silang numero kahit na sa plenaryo. Tingnan mo lahat ng dating kakampi ni Speaker, former Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez.
Wala na. Naglipatan na ng grupo. May lumipat sa Federal, may lumipat sa National Unity, may lumipat sa PDP Laban. They don't have the numbers. Unfortunately for Luis Ridon and company, they don't have the numbers. That's why they cannot come up with a committee report and submit it to the plenary. And then, isa pang problemang malaki, even assuming arguendo na lulusot yan sa plenaryo by virtue of the compass of Sandro Marcos, hindi pa rin lulusot sa mataas na kapulungan. Kasi they don't have the numbers. Yun nga lang committee report ni anong pangalan nito? Nakakatuwa yung yung mga Senator ginagamit na term nila Lacson tsaka yung ungas tsaka ulol, no? Wala nga gustong pumirma eh. Wala nga gustong pumirma. Ano pa lang yun, determination pa lang yun. Ang rason bakit? Sapagkat wala ayaw ibanggitin sa committee report ni Lacson sa Blue Ribbon yung mga mastermind doon sa flood control. Mas lalo na sa impeachment, ilan bang yun at yun sila ang pumipirma. Bam Aquino, yung babaeng sinasabing mahilig sa tanim, magtanim, no? Si Ontiveros, sino pa ba? Si Kiko Maching, Kiko Pangilinan. Si Lacson. Saan ka naman nakakita, very uncommon, Admar, Jade, na committee report ng Blue Ribbon, bumoboto yung presidente ng Senado. It doesn't happen very often. But dito, para lang dumami yung nakapirma, pumirma si Soto, pumirma si Lacson, pumirma yung tatlong miyembro ng Three Musketeers, no? Kaya may 5. Walang gustong pumirma. Kasi paano ka naman pipirma? Pipirma ka ng ang issue flood control, anomaly, skandal, korupsyon, pero wala kang mastermind. Ano yan, bigla na lang sumulpot, parang kabuti? Hindi naman po pwede yung gano'n. Ganon din sa impeachment, Jade. Opo. Ayan. At nabanggit mo na rin si Congressman, dating Congressman Zaldico. Siya ba naniniwala ho ba kayong mapapauwi siya dito sa Pilipinas ng gobyerno? Hindi nga ako naniniwalang na nahuli siya eh. Wala namang hulin kasi alam mo, noong kumukover ako na Imelda trial, marami kami 151 newsmen. Ako lang ang bukod tanging Pilipino na galing ng Pilipinas na kumover ng live for 7 months, no? At ang mga nakasama ko doon, iba-iba. May mga Aleman, may mga Europeans, American, Canadian. Yung Phil Canadian, sa Canadian Broadcasting, isa yun. Tapos may isa galing din sa correspondent ng Manila ng Times, Philippine-American. Pero yung island-born na Pilipino ako, at saka ang araw-araw naging kaibigan ko doon, mga galing ng Europe, mga yun nga. Kaya ang unang ginawa ko nung mabalitaan ko ito, tinawagan ko sa Prague. At wala silang alam. Wala sila, sinyek niya. Wala rin siya nakitang nahuling, anong pangalan nito, by the name of Elizalde Salcedo ko, or Saldico, in any of the immigration or regular detention facilities in Prague, no? At katunayan, ngayon nakita ko yung report ng Foreign Ministry ng Czech Republic. They know nothing about the arrest of a certain Elizalde Co or Saldico, former congressman in the Philippines. So, paano ka maniniwala? I'm not saying hindi totoo yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang post sa Facebook at saka kung saan pang social media platform niya, no? I'm not saying that. Baka may alam siya na hindi natin alam. Pero yung sources of information natin as former journalist at malapit dito sa usaping ito, nag-source tayo. Hindi naman tayo pwedeng magtanong-tanong lang sa tabi-tabi. Kinakailangan doon sa mismo nakakalam at doon nakabase sa
sa Prague, no, sa Czech Republic, at wala talaga silang alam eh, no? They know nothing about this. Pangalawa kasi, para lang maintindihan ng taong bayan, pag ikaw ho ay may hawak na passport ng European Community, halimbawa, in the case of Saldico, reportedly may hawak siya na Portuguese passport. Pag pupunta ka ng Germany kasi sinabi nila na huli sa border ng Germany, di ba? Tapos binalik sa Czech Republic. Yun ang pakulo ng Malacanang. Kasi ang katotohanan para malaman ng tao, kasi pag biyahe kayo dyan, no? Pag meron kang Schengen visa yan sa buong Europe, no? Malaya kang makapupunta sa any of the European countries within 90 days and even stay there for 90 days using your Schengen visa, at ang kailangan mo lang yung passport mo at saka ID mo. So, paano ka magiging undocumented kung meron kang Schengen visa? Kung ikaw ay holder ng Portuguese passport, even confirmed by this very government, by the Philippine government, na ika ay may hawak ng Portuguese passport si Saldico. So, ang hirap paniwalaan, no? But I'm not saying na hindi totoo yung sinasabi ni Mr. Marcos, no? Sa kanyang Facebook account. Opo. Sir Jay, huli na lang dahil nabalitaan natin yung ombudsman ay may hakbang pong kunin yung mga salin ng lahat ng mga kongresista, members of the House of Representatives, at sa katunayan, nasa 26 na ang isa sa ilalim nga sa lifestyle check. Sa tingin po ninyo ay hindi po ito makakaapekto doon sa magiging boto ng mga kongresista dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte? Ano ba magiging implikasyon? Hindi naman siguro, Jade. Kasi unang-una, karapatan ng anong tawag dito, obligasyon, unang-una ng House of Representatives to submit a copy to the Ombudsman. Kasi 3 kopya yan. Ako, 11 years ako sa gobyerno, Jade, ano? 3, pag na every end of the year or start of the year, nagsasubmit ka ang lahat ng government employees and officers ng Statement of Assets, Liabilities, and Network o SALN. Ang isang kopya niyan, may iwan sa opisina. Halimbawa, ang opisina mo, DSWD, may iwan doon yan. Ang isa, isasubmit sa Civil Service Commission at ang isa sa Office of the Ombudsman. Ngayon, very administrative yung ginagawa ng Ombudsman ngayon, requiring them to submit their copy. Kasi dapat talaga may kopya ang Ombudsman. Wala pong irregular doon. That is within the obligation of the Ombudsman to secure the copies of SALN of all 300 plus congressmen and all other employees of the House of Representatives. Ganon din sa Senado at sa iba pang opisina ng gobyerno. Ngayon, makakapekto ba yan? Kung ang winowori nila ay 26, tingin ko hindi rin makakapekto kasi they need what? More than 100 to get the approval and have it transmitted to the Senate. So, I do not see any probability or possibility na makakapekto ito dyan sa takbo ng drama sa impeachment dyan sa House of Representatives, Jade. Baga, normal process lamang po ito na ginagawa. Wala po kayong red flag na nakikita. Oo, wag ipagkamali ng mga DDS yung ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya sapagkat yan ay obligasyon talaga ng Ombudsman. Sinasabi ko na bilang dating kawani at opisyal ng gobyerno na talaga pong 3 kopya yan, ulitin ko, ang isang kopya may iwan yan sa opisina. Halimbawa, nagtatrabaho ko sa Office of the Mayor, may iwan yung isa doon. Yung isa kinakailangan yung mga HR o administrative officers ng bawat opisina, kinakailangan tinatransmit yan sa Office of the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. So, para makumpleto yon. Ngayon, ibang usapan naman kung ilalabas ng Ombudsman yung SALN ng isang empleyado ng gobyerno in public.
Kasi like, may kanya-kanya kasing ano yan may kanya-kanyang ano pangalan nito, reglamento ang bawat opisina. Like for example, the Supreme Court. The Supreme Court and the Senate, yung iba pang opisina, they have internal rules na hindi nila kapag karaka ilalabas yung yung mga salin unless it is required by the court. Hindi ko alam sa reglamento ng ombudsman kung kapag karaka, pag hiningi halimbawa ng Justice Committee ng ng Kongreso, na ilabas nila isa publiko nila yung salin ng kung sinong tarpulano na nasa gobyerno. At, So, I am not, anong tawag nito? I am not an expert on the goings on in the Office of the Ombudsman. at nakikita po ninyo, Sir Jay, na magiging sapat na basihan po itong salin na ito para makita na baga basihan na may posibleng katiwalian ng isang opisyal ng gobyerno kung ang layunin ay tukuyin yung irregularidad nga, particular nga doon sa flood control projects. Kung ang proseso legal, maaring hindi. Kasi tandaan mo, merong naging ruling, may jurisprudence ang Supreme Court doon sa naging kaso ni former Chief Justice Andres. Ano ang tawag? Corona pala. So, hindi ako masyadong nakatitiyak kung sa legal na proseso ubra yan. Pero kung ang paninirampuri lang ang sadya mo, you can throw the kitchen sink, ika nga sa English, on an individual for the purposes of vilifying that person. Katulad ng ginagawang paninirampuri kay, ano pangalan nito? Kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Lahat na yata ng paninira ginawa na nila, and yet they haven't proven anything. As a matter of fact, itong mga kasong nakasampa ngayon dyan sa Regional Trial Court ng Pasig are rehas, no? Mga patay na kaso dinismiss na ng prosecutor, National Prosecution Office sa Davao, at binuhay na lang uli after 4 years na natutulog ito. So yan ang mga bagay na sometimes it's hard to fathom. Sabi nga, mahirap arukin, pero sa gobyernong ito, maraming imposibleng nagiging posible, no? Katulad halimbawa, ginawa na nila yan sa inyong lingkod. Tuwing magsasabi tayo ng katotohanan, nagpapile sila ng cyber libel, pero naawa ng Diyos, may Diyos naman, at may korte na didismiss naman lahat. No? Opo. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon, unang-una na, pangalawa sa korte, tayo nananalig pa rin na masasandalan pa rin natin ang korte, ang judiciary sa Republika ng Pilipinas ngayon. Opo. Natanong ko lang din yan, Sir Jay, kasi maalala natin na kamakailan lang sa panayam kay dating Congressman Mike Defensor, itong ang mga salin ng mga kongresista ay posibleng i-weaponize, no? Laban po sa mga kongresista. Lalo't nasa gitna po tayo ng impeachment at possible, considering na alam mo naman, sa mata ng publiko, halos lahat ay dawit umanod dito sa katiwalian. Alam mo, okay, walang ano doon talagang posibleng magamit nila, no? Kasi nga sabi ko nga lahat ng pwedeng lang ikulapol, igagawin nila Lahat ng mamimilit o pressure gagawin nila doon sa mga dapat bumoto. Ngayon kung wala namang dapat itago yung mga congressman, 26 na binabanggit ni Ombudsman Boying Rimulya, bakit sila magugulumihan? Bakit sila mababahala? No? Maliban na lang kung meron din silang unexplained na doon sa salin nila. Halimbawa lang ito without pointing a finger, illustrative example lang kumbaga sa English. Kunyari si Congressman Adjong. Ang salin niya ganito lang. Tapos tatanungin siya, bakit yung kinita ng miyembro ka ng kumpanyang ito na kontraktor sa flood control,
bakit hindi mo dineklara? Di ba? Yung mga ganon. So, baka yun ang sinasabi mo na maaring panggipit nila sa 26 congressman. But as I said, ang tawag nito, sa dulo-dulo ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy eh. Kung if they have the goods on Mrs. Carpio sa impeachment, they should file a report, a committee report, submit it to the plenary, let the plenary decide, discuss, and then decide on the merits of the committee report. At kung kinakailangan ibasura ito, ibasura kagad, dalhin sa payatas, masunog yung mga papel na pinagsulatan ng report, o kaya ay aprubahan ito at dalhin sa tabi ng ilog, sa tabi ng dagat sa Pasay City, sa may Senado, at para nang sa ganoon magkaroon ng tamang proseso. Yung tamang trial, hindi yung sarsuela trial, mini trial na ginagawa ngayon ng grupo ni Luistro, no? Opo. Ni Ayan. Congresswoman Luistro. Ayan, Sir Jay, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Unang-una, ang nais kong iparating sa ating mga kababayan, sa hirap po na kinakaharap natin ngayon sa pagtaas ng presyo ng langis at yung concomitant effect nito sa ating kabuhayan, gumawa ho tayo ng mga paraan para maibsan ang ating kinakaharap na problema sa pananalapi, sa kabuhayan, sa pagkain. Huwag tayong umasa masyado sa gobyerno. Kapareho niyan, pipila kayo ng 2-3 araw sa ayuda hanggang wala kayong kain, may matayin pa kayo. Huwag ho yung ganon. Magtanim-tanim tayo kahit sa paso, no? Ng mga kung ano yung pwede nating mapakinabangan sa ating pang-araw-araw na buhay. At wag mo nating kalimutang magdasal pa na sana ay magkaroon ng katuturan itong mga namumuno sa ating lipunan at sa ating pamahalaan na maipagkaloob sa atin ang tamang panunungkulan at pamahalaan na ating pwedeng asahan sa panahon ng kagipitan. Kasi kumisan, hindi man ako reliyosong tao, Jade, pero nakakaalala lang tayo sa Panginoon kapag nasa gipit na tayo pero magkaganon pa man, yun pa rin ang aking kasamo, ang aking usal para sa ating mga kababayan. Let us keep our fingers crossed, work hard for ourselves, and do more prayers, hindi lang little prayers. More prayers para nang sa ganon ay magabayan tayo ng ating may likha sa pagtahak sa landasing ikabubuti natin. Ayan po mga kababayan, si Ginoong Jay Sonsa, isa pong political commentator ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara.